Eto pinapakalat nila ngayon kasi nga yung dun sa Tacloban, yung mga bata na pumatay ng mga kaklase nila. Ayan. Sabi nila kasi yung isang bata daw doon, idol, si Tatay Diggs or si PRRD. Ngayon, sabi nila, sino daw ba ang ginagaya ng bata, ganyan ganto, ganyan ganyan. Di ba si Tatay Diggs nyo, mahilig sa baril, ganyan, pumapatay siya, inaamin niyang pumatay siya, etc., etc., etc. Lahat na naman na sinabi ni Tatay Diggs, sinabi na naman nila. Oh, well. Nakakaloka talaga kayo. Sige ganto. Sino bang nagpakaama sa bayan nung panahon na yan? Hindi ba, hindi naman impunity ang ibinalita at ipinakita at ipinadama ni Tatay Diggs? Baka nakakalimutan mo, ang pinakita at ipinadama niya, disiplina. Di ba? Ano ang gusto niya mangyari? Umiwas sila sa droga. Kayo lang naman kasi yung talaga nagbibigay ng mali siya. At saka mind you, yung mga kabataan na yan sa Tacloban during the time of Digong, ay wala pang kamuwang-muwang yan. Diyos ko naman. Kailan lang naman yan nagkamuwang-muwang, Grabe naman kayo makapagsalita, tapos impluwensya kagad ni Digong. Kasi ang pagkakaalam ko, nung mga panahon na yan, ang lahat ng kabataan umiwas talaga sa mga gawaing hindi maganda. Ang dami sa kanilang nakarealize na ang sinasabi ni Tatay Diggs ay tama at hindi sila dapat nagpapa-impluwensya sa droga at sa kung anumang kriminalidad. Kasi yan ang gusto ni Tatay Diggs noon, hindi yung maging kriminal sila. Di ba nga nauso nga rin dyan yung dati na kapag may ginawang kakaiba ang bata, ipinapatawag kaagad ang mga magulang. Di ba sa Maynila nga, nagkaroon pa sila dyan ng batas na kapag may ginawa ang bata, mananagot ang mga magulang ng bata. So paano nyo na naman sabihin impunity? Sa pangyayaring yan, sa totoo lang, yung pagkakabanggit ni BP Sara, parang may katotohanan Although wag natin masyadong sisihin ng todo kay BBM, no? Siguro ang sinasabi niya is yung gobyerno as a whole, as part nun, talagang ang namumuno si BBM kasi siya ngayon ang nakaupo. Sabihin na natin na talagang may lapses kasi biruin mo na ipasok yung baril, yung arma sa loob ng paaralan. Walang nakadetect, walang nakatrace. So siguro may lapses sa security ng eskwelahan at may kapabayaan talaga doon sa mga magulang, pati na doon sa mga guro at kung sino man ang namumuno sa paaralan na yan. During that time of BP Sara sa DepEd, alam nyo sa totoo lang ang focus niya talaga noon, safety and security ng mga bata. How? Di ba ayaw nga niya na merong makakapag-impluwensya na kakaiba at mga karumal-dumal na grupo dyan sa loob ng mga paaralan at sisirain yung kinabukasan ng mga kabataan. Di ba kaya nga siya nag-ask ng intelligence fund? Ayoko namang mag-assume, no? Pero malamang yun talaga ang pinagamitan kasi nga may mga intelligence fund na pinagamitan na may mga pseudonym. Pag may pseudonym, ibig sabihin nangalap sila ng impormasyon sa mga tao at nagamit nila. Kasi during the time of BP Sara, alam ko nagwawala na yung mga makakaliwang grupo Alam ko yan ang dahilan kung bakit gigil na gigil sila kay BP Sara kasi halos hindi nila mapasok ang mga paaralan during that time kasi laging may nakabantay sa kanila. So siguro, kailangan nating balikan kung ano ba nangyayari during the time of BP Sara as an official of the Department of Education, di ba? Tingnan natin at pag-aralan natin kung gaano ka-epektibo yung mga ginagawa niya during that time. Para at least, kung meron mang mga mabubuti doon, didamputin natin, di ba? At i-apply natin para masigurado natin na yung mga kabataan na pag pumasok ng paaralan, mananatiling ligtas ang kanilang buhay, pag-aari, at saka ang kanilang kalusugan. Tapos nabasa ko, tama na, huwag na natin sisihin yan si Pangilinan. Andyan na yan kasi during that time naman na nagawa yung batas na yan ni Pangilinan, di ba mind you, nauso noon, yung talaga ang dami naman kasi naaabuso mga kabataan noon. Di ba may mga pelikula pa nga, di ba si Kobe Domingo ba yung gumanap na yun? Basta yung batang yun, di ba? O di ba may mga nakukulong talaga mga kabataan na nasasama sa mga matatanda kasi no option, di ba? Pero ang pagkakamali nga lang ni Pangilinan, imbis na sabihin niya na parang kasing nangyari, parang walang pananagutan ng minor pag gumawa ng mga karumal-dumal na krimen Parang hindi sila pananagutin parang ginaya niya sa US Pero at least man lang sana, it's a time. It's a time na ipaalam natin sa mga kabataan na dapat na yang i-adjust sa tawag ng pagkakataon, tawag ng panahon, at tawag ng bagong kaugalian ng ating mga kabataan ngayon. Kasi hindi na siya applicable. Dapat nang mapalitan ng kahit bahagya. Total, nandiyan pa rin naman sa Senado si Mr. Kiko Pangilinan. Bakit hindi na ninyo subukang repasuhin na yan? Kasi nga hindi na siya akma
sa mga ugali at saka sa mga kultura ng mga kabataan ngayon para at least maibalik natin sa dati. At saka imbes na pwede naman panagutin, pwede naman ikulong kaya nga lang dito nga dati yung panahon ni Marcos nga may nayon ng kabataan ang dami rin naman nakukulong pero ang dami rin nakakatakas kasi hindi masyadong inihigpitan ng mga kabataan. Kasi may kapitbahay nga ako nakulong na 3 beses sa nayon ng kabataan, nahuhuli pero nakakatakas pa rin 'di ba? So, I think it's hate time para gumawa tayo ng paraan. Total naman, imbes na ilaan dyan sa flood control, pwede naman sigurong gumawa ng isang detention area na ang sasakupin naman ay mga kabataan. Tapos, kumpleto ng paaralan, mga pangkalusugan, etc. etc. Yung hindi sila makakapalag. Tapos, yung mga pumatay, di pa paano na yan? Ano yan? Beto-beto na lang, ganun. Okay na. May pinatay yun. Siguro, dapat na rin silang panagutin sa ginawa nila pag sila ay humantong na sa tamang edad na kung saan pwede na silang litisin at pwede na silang makulong ng talagang kulong na talaga. Kasi hindi naman pwedeng excuse na pumatay ka tapos bata ka tapos okay na, di ba? Kahit kailan hindi excuse yun, hindi mangyayari niya. Tayong matatanda na magkakaroon ng takot ngayon sa mga nangyayari na nga Karamihan ngayon ng mga magulang pag sumigaw na yung mga anak nila, pag nagwala na yung mga anak nila, tatahimik na lang. May kilala akong ganyan. Hindi katulad nung panahon namin na isang tingin pa lang ng nanay namin o ng tatay namin, umubo pa lang yun. Alam na namin na may something na kami dapat i-disiplina, yung umayos ka na, ganun. Ngayon hindi. Ang umuubo na at saka ang tumitingin na ng masama yung mga bata. So I guess dapat talagang i-adapt na sa panahon ngayon kung ano man yung dapat i-adapt at baguhin na yan.